Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan mahigit na 4 na buwan na ang nakakalipas. Hindi sinipot ng na-dismiss na Police Major Alan De Castro at personal driver or bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay ang imbestigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon ng Martes, February 27, 2024. Sina Alan De Castro at Jeffrey Magpantay ay ang itinuturing na pangunahing suspect sa Catherine Camilon case. Ayon sa mga senador, dapat ay present na ang dalawa sa susunod na hearing, kaya kailangan silang isyuhan ng subpoena. Sa Senate hearing, sinabi ng abogado ni De Castro na si Attorney Ferdinand Benitez na hindi nakadalo sa pagdinig ang kanyang kliyente dahil inaalagaan daw nito ang misis na buntis. Bahagi ng sulat ni De Castro, "My wife is 8 months pregnant and is currently having immense pains. I am personally attending to her and our incoming child, as I am of the impression that there is a great risk on both my wife and child who is still in her womb." Ani Alan De Castro. As regards Police Major Alan De Castro, sir, he sent us a letter indicating that his wife is 8 months pregnant and is in pain. That's why he cannot attend this hearing, sir. Si Major Alan De Castro, sir. Ano ba? Yung wife daw niya, sir, he will take care of his wife daw, sir. Excuse po, sir. Hindi naman siya nanganak eh. Hindi naman siya manganak. Bakit hindi siya pwede po? Through his lawyer, sir. Letter to him. Eh, sabihin mo lang siya. Anyway, sigurado ako, Senator Tolpo will move for the issuance of subpoena. Kaya, ano pala no? Police Major Alan De Castro, sir. Katuwiran naman ni Jeffrey Magpantay na may sakit ang kanyang abogado kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig at walang gagabay sa kanya sa pagsagot sa mga tanong. Sir, lastly, we just received this moment, sir. It was hand over to me that Mr. Jeffrey Magpantay, sir, ang sabi niya rito, sir, hindi daw maganda yung pakiramdam niya. Tapos yung kanyang whatever alibis they want to hintayin nila yung subpoena. Yes, sir. And later, pag isnabin pa rin nila yung subpoena, hintayin nila yung warrant of arrest. So, magiging dalawa yung warrant nila. Warrant nila doon sa krimen na ginawa nila at warrant coming from Senado. Yes, sir. Yes, sir. You inform them accordingly, ha? Yes, sir. We will be informing them, sir, as per your instruction, sir. Sige, thank you, sir. Thank you. Salamat, Kumsek. Gusto ko lang malaman ng lahat na yung si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya hindi daw siya makarating dahil wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw at nawala daw yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil isyuhan natin ng subpoena eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam ng kanyang abogado. Hindi siya may masamang pakiramdam. Hindi siya. Yung abogado niya may masamang pakiramdam. Kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta na wala kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. Tila hindi naman naniniwala ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang mga sinabi. Anya, flimsy alibay ito. Saad ni Senator Bato de la Rosa, "You should come here. Hindi yan rason na buntis ang asawa mo. Ako noon, 3 ang anak ko. Pinanganak na wala ako sa tagiliran ng asawa ko." Major Alan De Castro. Yes, sir. Sige, if you are listening right now, Major De Castro, alam ko nagmumonitor ka. You should come here. Hindi yan rason na buntis yung asawa mo. Ako noon, 3 anak ko pinanganak. Nawala ako sa tagiliran ng asawa ko. Nandun ako sa bundok, nag-operate laban sa NPA. 3 anak ko pinanganak na hindi ako talaga nakasama sa asawa ko sa pagpanganak. Yun pa, buntis pa. Hindi pa naman nanganak eh. Yes, sir. Very flimsy alibay.
Sinabi naman ni Police Brigadier General Kenneth Lucas, Chief of Police Regional Office Calabar Zone, na sinabihan siya ni De Castro noong Lunes, February 26, na willing siyang umattend sa hearing pero ang abogado raw nito ang ayaw. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, So andyan pa pala, andyan pa. he was about to join the proceeding. However, he was prevented by his lawyer. So, ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Hindi mo na Thank you po. kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni Senator Tulfo. Tumatik yan ngayon before this hearing ends. Kasi ang pagkakalam, Mr. Chair. I will make the motion. Thank you. Samantala, hindi pa rin natutunton ang kinaroroonan ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa ina nito na si Rose Camilon, nais lamang malaman ng kanyang pamilya kung nasaan na ito at kung ano ang nangyari rito. Maglilimang buwan na po at wala kaming alam kung nasaan na siya. Sabi nito, Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko lang naman hulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Matatandaang sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group or CIDG 4A Deputy Chief Police Major Nilo Moralios noong January 2024. Lumalabas na patay na si Camilon base sa mga kwento ng mga saksi. Saad ni Moralios, we are hoping for the best, pero we are expecting the worst. Sa flow po ng investigation namin, hindi namin masasabi kung wala na talaga. Pero based po doon sa account ng witnesses namin, it appears na iyon na nga po, patay na nga po. Again, I'd like to reiterate yung sinabi ni RC na we are hoping for the best, pero we are expecting the worst. So yan po yung sa flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. October 12, 2023 pa napaulat ang tungkol sa pagkawala ng Miss Grand Philippines 2023 candidate at public school teacher. I'm very familiar of this case, Mr. Chair, kasi lumapit sa akin yung relatives after the incident. Nung missing pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama. Ang ginawa nyo, pre-process nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings. Samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of month or months. Ang bilis. Siyempre, nung ma-dismiss na, kaya nang tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yung sana pinailan mo ng dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinunturan niya ma-dismiss para mapakawalan? Your Honor, if I may. Yeah, go ahead. First of all,
Meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS, and meron pong timeline na sinusundan. So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just follow the procedure. Kagaya ng sabi ko kanina, nadili pa pero nga po di yung ba hindi pa siya pagka-dismiss guilty? namin sa kanya. Suspect pa lamang siya, di po ba? As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So, why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung kriminal, na siya talaga ay isang suspect. In fact, person of interest pa lamang siya. He's not even a suspect. Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. But yung case na na-file sa kanya sa RIAS is yung extramarital affairs po niya. Your Honor. Inamin niya po ba na siya yung karelasyon niya itong beauty queen? Sir, nung kausap ko po siya, nag-usap po kami, tinanong ko po siya with regard to the criminal case. Nag-deny po siya. Pero kung nung tinanong ko po yung extramarital affair niya, hindi siya, sir, sumagot. So, immediately, sir, I ordered the RIAS 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So, true to it, sir, may mga ebidensyang nakuha yung RIAS natin. So, yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismiss. I understand that, Mr. Chair. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para sibakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayo makukuha ang ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody. Di po ba? Kasi total dininay niya di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay kung pinokus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral, then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po yung na-dismiss. At large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be contacted. Who knows, baka tumakbo na siya ng kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. Diba? Yung extramarital affairs, later na lang yun. Pwede naman yun it's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin, sir eh. Diba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinayalan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, di ba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Tama po yan. Anyway, General Lucas, siguro, ako sariling kong tsuri ito, si Major De Castro, whether or not dinismiss nyo siya administratively, kahit na hindi nyo siya dinismiss, kung gano'n siya ka-guilty, mag-at-large talaga yun, sisibat talaga yun. Sisibat talaga yun. Kasi sabihin mo, kahit hindi nyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis, mayroon siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang Chief PNP, yung RD, yung Provincial Director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas ngayon na ginagawa natin. Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong siya, under ang tawag niya, ang term natin dyan, restrictive custody, hindi pa rin siya nakakulong, sa loob lang siya ng barracks, sa loob ng perimeter camp, naglalakad-lakad. Paglalabas siya para bibili ng something, hindi natin siya pwede pigilan dahil hindi natin siya pwede restrict. Dahil yan naman talaga limitasyon natin, kaya nga tayo gumawa ng batas. So kahit na hindi nyo siya dinismiss, kahit active pa siya ngayon, kung alam niyang guilty siya, lalayas talaga yon.
Sisibat at sibat yun. Walang hold ang PNP. Hindi Yes. talaga niya makulong. Yes, Malakap yun. pero Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandun pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang imbestigahan o tanungin ng PNP to get more information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong pakialam sa kanya. Kung siya po ay nasa custody pa rin ng PNP, restrictive man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at anytime you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor, if I may. Kung hindi ko po dinismiss si Major De Castro, I will be remiss of my job. I know that, General. Ang sinasabi ko lamang po, dininay niya di ba? Sabi niya, wala akong affairs dyan. Okay, so wala kang illicit affair dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect or parallel investigation gawin nyo. Ang nangyari po kasi, General, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon, na-dismiss na siya. Since dismissed na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, ang tinanong kayo ni Senator Tolentino, nagtago na. Di ba, sir? Nagtago na siya. Alam niyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Actually, kausapan namin kagabi until O sabi niyo at large. 2 a.m. At large po sa... Technically, sir. He's not in our Okay, so he's not arrested. So alam niyo po So as far as this committee is concerned, hindi pa siya at large. Dahil nagko-communicate pa siya May letter pa siya Your Honors, I humbly apologize for inability to go to your committee, honorable committee's invitation. Yes, signed, Police Major Alan De Castro. Meron pa siyang representing law office, Benitez Law, Ferdinand Benitez. So, kaya pa siya makontak to si lawyer. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, So, andyan pa pala, andyan pa. He was about to join the proceeding. However, he was prevented by his lawyer. So, ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Hindi mo na kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni Senator Tulfo. Tumatik yan ngayon before this hearing ends. Kasi ang pagkakala, Mr. Chair. I will make the motion. Thank you. Akala ko kasi, Mr. Chair, nung sinabi niya at large, hindi na makita. Usually kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabing he's at large, the suspect is at large, nowhere can he be found. We don't know his whereabouts. So, nandiyan pa pala. Okay. So, kung nandiyan pa, very good. Okay? Now, ang tanong ko po, ano po yung ginagawa nyo ngayon sa PNP as far as investigation is concerned para madiin po siya? Kasi very clear na sa atin lahat dito ngayon na siya talaga ang suspect. Siya talaga ang primary suspect. At kasama itong kanyang driver. So on the part of the CIDG, sir, we're still looking for witnesses. We have leads, no, as to possible whereabouts o saan dinala si Catherine. It's just very hard to substantiate into evidence form those information provided to us, because later on, sir, we'll be facing legal battle, and there should be somebody or any evidence for that matter to link De Castro, especially sa yung info gap natin as to the whereabout of the body of Miss Catherine Camilon. Anyway, hindi pa naman murder ang kinaso nyo, di ba? Serious illegal detention. Yes, sir, kidnapping. So it does not require the body of the crime. Yes, sir, yes, sir. So, i-establish lang ninyo yung serious illegal detention. Okay na. Yes, sir. Actually, sir, in compliance to the Department Order DOJ DC-20, we have a collaboration with the prosecutors before the filing. And that was agreed between CIDG, Pro4A, and the DOJ, sir, for the initial filing of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of RPC. Mr. Chair, niyaya niyo ho ba yung driver niya na maging state witness? Did you offer that to the driver? Yes, sir. When he voluntarily surrendered with Balayan PNP, we immediately send our investigators, CIDG investigators, to the station
upon advice of the counsel, where he only provided our investigator as to his personal circumstances. But on matters relating to the case, he refused to answer here, Mr. Chair. I know, he refused to answer. Of course, karapatan niya po yun. Ang tanong ko po, in-offer niyo ba sa kanya na, o sige, pag naging state witness ka, wala na kami sasampang kaso sa iyo, o mas magaan yung kaso mo, hindi ka magsaserve ng long term, bumaliktad ka na lang, sabi mo sa amin totoo, protektahan ka namin. Did you offer that? Yes, sir. Ano We po offered him naging the niya? benefit of the witness protection program provided Yes. by the government. What did he say? He declined. He declined. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.